Devant na 50 inch. Ito yung kanyang mainboard. Ito naman yung kanyang power supply, T-con board. So check natin, tingnan natin kung ano yung problema nito. Power on natin. Ayun, guwit-guwit lang siya. Tanya ba, guwit-guwit lang. So pag ganyan, maaaring nagpa-fluctuate yung supply niyan. Check natin yung supply. Baka hindi 12 volts yung supply nito, baka nasa ano lang, baka nasa 9 volts lang ang supply nito. Positive nga, fluctuating yung supply. 10 volts. Yan, nagna 9 pa siya. Okay. So pag mga ganito, minsan may issue yan sa backlight. Maaring may pundi yung ilaw, kaya ganyan ang lumalabas na supply sa kanya. Nagpa-fluctuate yung supply natin. So ginawa natin, tinanggal natin yung kanyang switch. Ito kasi yung protection niyan para mag-fluctuate yung ating supply. Pag nakakabit to, magpa-fluctuate yan pag may nadidetect ng error. Pero pag tinanggal mo yan, ay continuous yung ilaw niyan. Ito. Yan, yung SW. So ito yon, tinanggal natin. Magpa-fluctuate yung supply, kaya lang kung may issue pa rin yung power supply natin, ay pwedeng hindi pa rin gumana yung unit natin. So sunod natin ginawa, pinagana natin yan. Yan, so try natin ha. Try natin pagganahin. Kabit natin to. Kabit natin yung backlight. Okay, tapos saksak natin para makita nyo kung ano magiging epekto niyan pag tinanggal natin yung switch. Yan, ito. Standby power. Power on natin. Yan. So, hindi na siya nagpurap pa, no? Blink yung ilaw niya. Tingnan natin kung iinto. Okay, uminto. Tapos, pansin natin umilaw yung optical. So, okay yan. May ano yan. Nag-operate na yung ating mainboard, T-con. Maaaring may display na yan. Pero pansin natin, wala siyang backlight. Pero kanina, nung nakakabit yung switch, fluctuating yung supply, pero mayroon siyang backlight. Pero ngayon, wala. Yan. So, wala tayong makita dyan sa screen kung hindi natin lalagyan ng ilaw yan. Bubunutin natin. Sunod natin gagawin, aalamin natin kung ang backlight natin ay okay pa. So, dalawang set ang ilaw nito. Dapat yung dalawang set na ilaw na yon, parehas yung supply na ilalabas niya pag naglagay tayo ng backlight driver. So, lagyan natin siya ng backlight driver. Susukatin natin yung supply. So, ayan, mayroon na siyang ilaw sa loob, ano? So, alamin natin ngayon kung ilan yung supply ng backlight niyan. So, isang set pa lang ito. Naka-resistance pala tayo. Okay, so yan, no? 76.6 ang supply ng ilaw niya. So, lipat natin sa kabila. So, yan, umiilaw pa rin siya, no? Yan. So, tingnan natin yung kabila. So, ito kanina ay 76.6. Ngayon, ito, tingnan natin. So, ganun din, 76.6 or 0.5. So, ibig sabihin yan, okay yung backlight natin, ano? Parehas yung supply. Parehas ang bilang ng ilaw na gumagana. Walang pundi or walang nagbabago sa input ng supply ng ilaw natin. Kasi kung may pagbabago yan, dapat magdadrop yan mga pwedeng 70 or 74, mga ganon. So, pantay naman yung supply ng ilaw natin. Pero magtataka tayo, fluctuating yung supply natin pag kinabit natin yung ating protection.
So gagawin natin sunod, maaring may issue sa power supply natin. So check lang natin, kadalasan dyan kung kabisado nyo na yung model ng unit, ay malalaman nyo na kaagad kung saan ka dapat mag-check pag mga ganito. Pero tayo ay step na lang tayo para makapagbigay tayo ng idea sa mga baguhan. Sunod natin check yung diode. Ito. Buzzer lang tayo. Yan, buzzer yung stand. May buzzer, tapos check natin to. Okay, wala. Wala, okay rin. Okay rin. So pansin ko rito, parang na-repair na yung isang diode dito. Parang binago na nila to or pinalitan, may hinang na siya sa taas eh. Tapos may isa pa ditong diode. Ito. Wala rin. So ito diode to. Ito ay diode to. Check natin. Tumutunog yung diode. So parang may problema yung isang diode dito. Yun no. Okay, positive na to. Yun no. Shorted ano. Shorted yung diode na isa. Shorted yung isang diode dito. So baklasin natin yan. So kung ganito may issue na siya isa, mas maigi palitan nyo na lahat. Yung lahat ng diode na yan, papalitan nyo na ng bago. Kasi minsan mahina na yan. Kaya kung lahat bago na, tatagal ulit yung unit natin. Okay. So ito na, pinalitan na natin. Ito, pinalitan na natin. Ito, tapos yung apat dyan, pinalitan din natin. So, madalas kasi naging issue ng ganito ay yung diode talaga bumibitaw. Pero pag pinalitan na natin siya ng mataas na ampere, ay sulit na, tumatagal na siya. Ayan. So pansin na natin dito, may ilaw na siya, hindi na kumukurap. Tapos yung wire na tinanggal natin siya dito ay binalik na ulit natin. So ganun lang. Okay, yan no, malabas na yung no signal. Yan, no signal. Lagyan natin ng palabas para makita natin yung picture. Okay, so normal lang. Hindi naman mainit na mainit. So pansin nyo, lalaki na ng diode na kinabit natin. Samantala yung original niyan ay ganito lang yung mga diode na original niyan. 2200 ang number. Yung kinabit natin ay 5200. So bali ito na siya. Okay na. Yeah. So yun ang naging problema niya. Yung mga diode or yung isang diode lang. Isa lang naman yung may problema dyan. Kaya lang sa atin kasi pag gumagawa tayo niyan, tapos isa lang ang sira, ginagawa natin ay pinapalitan natin lahat para sabay-sabay na bago ulit yung partner niya. Kasi minsan sa mga ibang gumagawa kasi niyan, kung ano lang yung sira, yun lang yung pinapalitan nila. So tested na kasi natin yung mga ganito. At saka ayaw din kasi natin na magbabackjob ka agad sa atin yung ginagawa natin. Kaya kung ano yung mas maganda gawin, yun na yung ginagawa natin. Para tumibay, pinapatibay pa natin. Para tumagal naman yung unit bago ulit masira. So pansin nyo naman, yung mga diode na maliliit na nakakalagay dyan, ay pinalitan na natin siya ng malalaki. Ito, 5200. Lahat yan, 5200 ang kinabit natin. So, matataba na yan. So, wala pa namang pundi yung ilaw niya. Wala naman tayo ibang ginawa dito, kundi nag-troubleshoot lang tayo kung saan yung issue. Tapos, nung nakuha natin yung pinaka-problema niya na sa supply ng backlight, doon lang tayo nag-focus. Kasi yung mga ganitong unit kasi, may mga protection yan sa backlight. Pag nagkaroon ng pundi yung ilaw natin, automatic, nakaka-detect ng error yung ating mainboard. Ngayon, itutulak ng mainboard yan dito sa power supply, ibabalik niya na may problema yung power supply. Kaya ang mangyayari, yung power supply natin,
hindi mag-ooperate ng maayos. Magpa-fluctuate ang supply. So dahil gumagana naman siya kahit fluctuating yung supply natin, makikita natin doon sa screen na hindi normal yung display. Bar lines magkabilaan, tapos minsan nagpapatay sindi pa yung display. So ganun talaga pag nakuha mo na yung pinaka problema ng unit, or medyo kabisado mo na yung mga trouble ng mga bawat brand, minsan hindi na mahirap i-trouble. Yan. Okay, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,